Ang pagpapala ng ating dakilang Diyos ay sumainyong lahat. Ang paksa natin ngayon ay pamagatan nating kapighatian sa panahon ng pandemya. Tayong lahat sa panahong ito ay nakakaranas ng matinding alalahanin. Limitado ang ating pagkilos, natatakot tayo na lumabas, at marami sa atin ang wala ng hanap buhay. Tunay na ito'y nagbibigay sa atin ng karagdagang emosyonal na kabigatan. Ngunit nais ko malaman ninyo na sa panahong ito may pag-asa tayo at mayroong kalakasang na naghihintay sa atin na pwede nating ipagkaloob sa atin. May isang tao na pwede nating gamiting halimbawa na dumanas ng kapighatian sa panahon ng kahirapan. Nakaranas siya ng kawalan ng kanyang kayamanan, nawalan siya ng kanyang mga anak, nagkaroon siya ng matinding sakit, iniwan siya ng kanyang asawa, at siya ay hindi tinulungan ng kanyang mga kaibigan, manapa, siya ay kinundi na pa. At ang taong ito ay walang iba kung hindi si Job. Si Job. Sino si Job? Isang napakagandang bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang mga salita ay hinayaan niya na magawa ang kasulatan na isang aklat na ang pangalan ay Job. O mayroong pamagat na Job. At sa aklat niyang ito ay pinakita ang kalagayan ng isang tao na siya'y daranas ng paglalakbay sa mundo na may saya, may kahirapan, may bundok, at mayroon din namang lambak. Parang sa ating buhay ngayon, nararanasan natin ito. Ngayon, nais ko makita nyo, ano ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay sa ganitong mga pangyayari. Ang tanong ay ganito, sino si Job? Si Job ay isang pinakamayaman na tao sa bandang silangan ng kanilang kapanahunan. Siya mayroong magandang asawa, maraming mga baka, maraming mga hayhayop, at siya ay may magagandang anak na lalaki at babae. Marami siya kaibigan. At isang araw ay dumalaw si Satanas sa ating Panginoon, sa ating Diyos. At ang sabi ng Job chapter 2 verse 7 ay ganito, umalis si Satanas sa harap ni Yahweh, pinuntahan niya si Job, pinagsugat niya ang buong katawan, mula ulo hanggang talampakan. Nang magkagayon, si Job ay naupo sa tabi ng basurahan at kinuskos niya ng bibig ng palayok ang kanyang mga sugat. At sinabi ng kanyang asawa, hindi ka pa ba magbabago? At ang sabi ng asawa niya, sumpain mo na ang Diyos mo. Sa isang iglap, nawala ang lahat niyang kayamanan, namatay ang kanyang mga anak, iniwan siya ng kanyang asawa, nagkabukol siya at nagkasugat sa kanyang buong katawan. Hindi mo na kinakailangang maging psychologist para lamang makita mo na si Job ay dumaraan sa tinatawag na depression. Dumaraan sa isang matinding kapighatian, matinding lungkot sa buhay niya. Makikita natin na ang buhay ni Job ay para rin katulad ng ating mga buhay. Nakakaranas din tayo ng ganyan. Alam mo ba na dahil sa kalagayan ni Job, ay meron siyang mga katanungan na maaaring naitanong mo na rin sa iyong sarili. Kung ikay dumaraan sa kalagayan niya, ito ang unang tanong ni Job. Bakit nangyari ito sa akin? Bakit nangyari ito sa akin? Ang sabi ng Job 31 ay ganito, anong ginagawa ng Diyos sa akin? Anong ganti niya sa ating gawain? Sa madlang masamay mga kasawian at pinararanas ng hirap sa buhay. Naitanong mo na rin ba yan sa sarili mo minsan kapag ikay dumaranas ng pasuliranin na, bakit nangyayari ito sa akin? Saan ako nagkamali? At yung mga katanungang yan ay normal. Normal na tayo'y magtanong. Hindi masama na tayo magtanong sa Diyos.
Ang Panginoong Hesus, nung siya nakapako sa krus, ay nagtanong. Ang sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi masama ang magtanong. Ang masama ay ito, yung umasa ka, nasasagot ang Diyos. Tandaan natin, hindi obligado ang Diyos na sumagot sa ating mga tanong na bakit. Hindi obligado ang Diyos na sagutin ang katanungang yan. Ngayon, ay naitanong ito ni Job. Bakit nangyayari ito sa akin? May pangalawa pa siyang tanong, ha? Nagtanong pa ulit si Job. Ang sabi niya, bakit isinilang pa ako? Sabi ng Job chapter 3, ang sabi, bakit di pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? O kaya, no ako ay isilang niya. Verse 13, kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na. Matindi, ano? Bakit isinilang pa ako? Sinisi niya ang Diyos na nagbigay ng buhay. Pati nanay niya, sinisinan niya. Bakit isinilang pa ako? Bakit nung ako'y pinaghehele mo, pinapadede mo? Sana, namatay na lang ako. Sana, hindi mo na ako binuhay. Ganun ho, katindi ang nararanasan ng isang taong dumaranas ng matinding kapighatian. May pangatlo pa, ha? May pangatlo pa. Ito ang sabi niya, bakit nabubuhay pa ako? Sabi ng Job chapter 3, verse 20 to 21, bakit pa isinilang kung magdurusa rin lang? At bakit pa binuhay kung daranas ng kahirapan? Kamatay ay hinahanap ngunit hindi masumpungan. Gusto na niyang mamatay. Gusto na niyang mamatay. Ang totoo, ang nagpapahirap kay Job ay hindi yung bakit siya may karamdamang ganun, may karanasang ganun, may kalagayang ganun. Ang nagpapahirap sa kanya, alam mo kung ano? Ay yung bakit naganap yun sa kanya. At nais niya, naghahanap siya ng kasagutan. Naghahanap siya ng kasagutan sa tanong na yon. Bakit naganap ito sa akin? Sa buhay natin. Sino sa inyo ang nakaranas ng kabiguan na wala ng hanap buhay? Maaaring iniwan ka ng iyong mahal sa buhay, namatayan. Napakasakit po nun. Maaaring na-diagnose na ikaw ay may positibo sa COVID-19. Maaaring broken-hearted ka, iniwan ka ng iyong mahal sa buhay. Iba't ibang kalagayan, iba't ibang sitwasyon. Naitanong mo na rin ba ang mga tanong ni Job? Dumanas ka ba ng ganong kapighatian? Tinanong mo na rin ba, bakit nangyari ito sa akin? Tinanong mo na rin ba, bakit ako isinilang pa? Ang bigat ng tanong na yon. At naitanong mo na rin ba, bakit nabubuhay pa ako sa buhay na ito? Bakit ba nagkakaroon ng kalumbayan ng tao? Kasi nga, may mga pangyayaring nagaganap sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Nasunugan ang bahay, bumagsak ang negosyo, na-aksidente. Hindi natin inaasahan. Manadiagnose, meron kang karamdaman. Mabigat na karamdaman. Hindi natin alam. Kaya nga, ang buhay na ito ay walang katiyakan. At na marapat lamang na ipagkatiwala natin ito sa Panginoon. Minsan naman, may mga nangyayari sa ating lupang katawan. May nangyayari sa ating lupang katawan. Ang tawag dito ay systemic o di kaya ay biological. Namana natin. May nagaganap sa atin na hindi man natin gusto. Nangyari. Nagkaroon tayo ng bukol. Nagkaroon tayo ng hindi natin alam bakit nangyari. Di ka naman naninigarilyo, di ka nagilalasing o nagiinom. Maingat ka naman sa katawan mo. Pero bakit? Ikaw pa may ganung uring sakit. Hindi natin alam. Most of the time, may pangatlo. May pangingialam si Satanas o ang demonyo. Nagtatanim siya ng mga karamdaman sa ating katawan. Pero itong pang-apat,
may spiritual na dahilan. Sa kasaysayan ni Job, hindi alam ni Job na meron palang naganap na transaction sa pagitan ng Diyos Ama at ni Satanas. Hindi niya alam. Hindi niya alam na siya pala ang naging usapan. At yun ang mangyayari sa kanya. Kaya si Job ay nais magtanong, bakit? Bakit? At nangyayari sa akin ang buhay na ito? Ngunit may isang bagay na hindi ginawa si Job. Alam mo kung ano? Kailanman, hindi siya nanumpa o isinumpa ang Diyos. Mga kapatid, tandaan natin pag nilay-nilayan. Nagaganap ang lahat sa ating buhay dahil may magandang layunin ang Panginoon. Hindi lang natin naiintindihan sa ngayon, pero maiintindihan din natin pag dumating na ang araw na yon. Tandaan natin, ang sabi ng salita ng Diyos, lahat ng nagaganap sa atin ay ayon sa kanyang magandang layunin para sa ating ikabubuti. Kaya, kung may problema tayo ngayon, tayo'y punong-puno ng kalumbayan, ng kapighatian ang buhay natin, wag na wag tayong bibitiw sa ating Panginoon. Lalo tayong kumapit. Katulad ng ginawa ni Job, lalo siyang kumapit. Lalo siyang hindi pumayag na siya'y matalo ng kanyang kalagayan. Magpatuloy tayo. May demonyo na nanggugulo, nagpapahirap, at dinadalhan tayo ng suliranin. Ngunit, tandaan natin, hindi sa lahat ng panahon, mayroon ding sitwasyon na pinapayagan ng Diyos sapagkat nais niya na makita natin na kailangan natin siya. Nais ng Diyos na malaman natin na hindi tayo mabubuhay ng ihuhiwalay sa Kanya. Ngayon ito ang tanong, paano natin malalabanan ang kalumbayan o ang kalungkutan o ang kapighatian? Paano natin? Sa iba, tinatawag nila itong depression. Ang iba nga nagpapakamatay na. Marami hong ganun sa ngayon. Ang iba ho ay nauuwi sa pagsira sa kanilang katawan. Hindi natutulog. Ang iba ho ay nauuwi sa addiction. Nauuwi sa paglalasing. At iba't iba pang mga bagay. Ang iba nga ho, nagiging, dahil ho sa kapighatian, nagiging mamamatay tao. Yung iba naman po ay nagpapakamatay. Kapatid, kaibigan, paano mo malalabanan ang labis na kapighatian? Gayahin natin si Job. May ginawa siya. Una, ibinahagi niya ito sa tao o mga tao na sa tingin niya ay makakatulong sa kanya. Alam natin si Job ay pinuntahan ng kanyang mga kaibigan. Ang mga kaibigan niya ay si Bildad, si Eliphaz, at si Zophar. At sila ay pumunta kay Job. Ang problema nga lang, ang mga kaibigan niya, sa halip na siya'y tulungan, kinundi na siya. Pinagbintangan siya. Sabi nila kay Job, Job, ikaw may kasalanan. Unang kasalanan mo, madamot ka, di ka na namahagi ng kayamanan. Pangalawa, mayabang ka, ipinagmalaki mo ang sarili mo. Pangatlo, marahil ikaw, meron kang playboy ka, may mga chicks ka, di ka matapat sa asawa mo. Siguro, yan ang mga ginagawa mo, may mga lihim kang kasalanan. Si Job, may sakit na. At sa tingin niya naman ay siya'y matuwid sa harap ng Panginoon, lalong lumala ang sakit. Lalong sumama ang kanyang pakiramdam. Most of the time ho kasi, yung kaluluwa at ang katawan ng tao ay magkapatid pagdating sa sakit. Pag naapektuhan mo ang katawan, nadadama yung ating kaluluwa, di ho ba? At pag naapektuhan mo rin ang kaluluwa, pag malungkot, naapektuhan na rin ang katawan. Isipin niyo po, kapag may doktor, nagpakonsulta ka at sinabi sa iyo, malala ang karamdaman mo, hindi ka na magtatagal. Sa halip na ikaw ay lumakas ang loob, sa halip na ikaw ay lumaban, di ba biglang sumasama ang pakiramdam mo? Lalo kang napapadali ang buhay. Ayaw nating marinig yon. Ang nais natin, magagandang salita. Ang nais natin ay nagbibigay ng pag-asa sa atin. Kaya si Job,
nakipag-usap sa mga tao. Ibinahagi niya ang kanyang karamdaman. Ang sabi nga niya ay ganito, sa Job chapter 7, verse 11, ang sabi niya, ako'y hindi mapipigil na magbuka nitong bibig upang aking ibulalas ang laman ng aking dibdib. Mahalaga po yun. Ang mailabas mo ang iyong nasa kalooban. Mahalaga na may nakikinig sa iyo. Mahalaga na naibabahagi mo kung ano ang iyong nararamdaman. Kaya nga ho tayo dapat tagapakinig. Pag dumadalaw tayo sa may sakit, kung ayaw niyang magsalita, mas maganda siya ang magsalita. Hindi tayong dumalaw ang salita ng salita. At hindi tayong dumalaw ang maingay. Sa halip na tayo nakakatulong sa dinadalaw nating may sakit, lalo tayo nagpapabigat. Kasi ang ingay natin, hindi naman niya kinakailangan ng ganung mga salita. Hindi niya kinakailangan ng advice. Ang kailangan lang niya may makinig sa kanya at ang kailangan niya katahimikan. At kung gusto mo makatulong, maging sensitibo ka sa karamdaman niya. At dapat, handa ka makinig, hindi ikaw ang pakikinggan. At kung magsalita ka man, hindi sa ikababagsak niya at ikalulungkot ng kanyang kalooban. Yan ho ang aking payo sa mga dumadalaw na hindi mapigilan ng mga bibig sa pagsasalita. Tandaan natin yan. At kailangan, huwag ka ring matagal kasi napapagod ang dinalaw mo, gusto magpahinga. Kung siya mismo nagsasabi, mag-stay ka, sige lang. Pero kung siya mismo, halos sa iyo na makipag-usap sa iyo, tinaantok na, tangihina na, makiramdam ka na, dapat ka nang umalis. Sabi ni Job, walang makakapigil, magbukan itong bibig upang aking bulalas ang laman ng aking dibdib. Napakaganda hong ma-release ng isang tao ang kabigatang nararanasan niya kapag po siya may karamdaman. Paano mo ba malalabanan ang kapigatian? Sabi ko na po, ibahagi mo po ito sa iba. At labanan mo ito. Ito ang pangalawa. Labanan mo ito. Huwag kang pumayag na talunan ka. Labanan mo. Lalabanan mo ba sa laman? Hindi. Lalabanan mo sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos. Pangalawa, lalabanan mo sa pananalangin. Lalabanan mo, tutulungan mo ang iyong sarili. Ngunit, kinakailangang mag-cooperate ka rin sa banal na espiritu upang ikaw ay palakasin niya. Magbasa ka ng salita ng Panginoon. Makinig ka ng mga awitin at umawit ka na rin. Purihin mo ang Diyos sa panahon ay kay may kapighatian. Pangatlo, palitan mo ng magagandang bagay ang iyong naririnig at ang iyong naiisip. Kaya nga ho, kahit may sakit o walang sakit o may problema o walang problema, iwasan nyo ang mga palabas na nakakapagpabagbigat ng damdamin. Horror, iyakan, na mga drama, sampalan, murahan, patayan. Kung anong pumapasok sa utak natin, lalo ho tayong nahahapis. Kung broken-hearted ka, makikinig ka ng mga kantang ikaw ay nasaktan, mga love song na ikaw ay lalong nabibigatan. Lalong mong maaalala na ikaw ay broken-hearted. Palitan mo ng magagandang bagay. Ang iyong naririnig, nakikita na darama, nalalasahan. Lahat ng bagay dapat positibo. At dahil dito, tayo po'y mawawala o gagaan ang kapigati ang nararanasan natin. Tatlo uli, sabi ko, ibahagi mo sa isang tao o mga tao na mapagkakatiwalaan mo. Pangalawa, labanan mo. Huwag kang bumayag na kay talunan. Number 3, palitan mo ng magagandang bagay. Ano ho ba ang resulta ng kapighatian sa atin? Ba't nangyayari ito? Sa buhay ni Job, ito ang nakita natin. Una, may pagtitiwala na ang Diyos ay nakikita siya. Si Job ay nagtitiwala na ang Diyos ay nakikita siya. Job 23, verse 10, ang sabi, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Matindi ang paniniwala ni Job. Ang sabi niya, batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Batid ng Diyos kung ano kanyang pinagdaraanan. Batid ng Diyos na siya'y naapi. Batid ng Diyos na siya naman ay walang kasalanan. Batid ng Diyos kung ano ang kanyang
laman ng bulsa. Wala na ho akong pambayad sa doktor. Wala nang pambili ng gamot. Ang laki na ho na, wala na kaming magagastos. Kawawa naman mga anak ko, nag-aaral. Napupunta pa sa akin. Batid yun ng Diyos. Sabi ni Job, batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Yan po ang natutunan ni Job sa gitna ng kanyang paghihirap, sa kanyang paghihinagpis. Na siya po ay mayroong Diyos na nagbabantay sa kanya. Tandaan natin, ang Diyos ay pinoprotektahan tayo araw-araw laban sa mga pagdurusa. Hindi lamang natin napapansin. At kung may mga bagay mang naganap sa atin, tandaan natin, He is still in complete, total control. Tandaan po natin, God is protecting us daily against suffering. Sometimes we are only not aware. God allows bad things to happen, but He is still in total control, complete control. Why? Because He cares for us. He loves us so much. Punta naman tayo sa pangalawa. Resulta ng kapighatian sa kay Job. Kapag tayo nasanay na sa kapighatian, nilabanan natin, may tapang na tayo makipag-usap sa Diyos. Ang sabi ni Job sa chapter 13, verse 15, hindi ako matatakot kung ako man ay patayin. Maiharap ko lamang sa Kanya, sa Diyos, ang aking usapin. Nakita nyo? Ang sabi ni Job, gusto ko lang makausap ang Panginoon. Gusto ko lang magtanong, bakit? Sabi ko nga, hindi masama magtanong ng bakit. Kaya lang, wag kang umasa na sasagutin ka. Kasi hindi tungkulin ng Diyos na sagutin ka. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ngayon, sabi ni Job, hindi ako natatakot. Lalapit ako sa Panginoon. Alam mo, itong nakita ko. Dahil nga, ang Diyos ay Diyos ng pagmamahal. Ang Diyos ay Diyos ng kahabag at pag-ibig sa ating lahat. Hindi siya nagagalit sa atin. Kapag tayo may kapighatian, nagagalak ang Diyos kapag tayo lumalapit sa Kanya. Lalo tayong naninikluhod sa Kanya at nagsasabing, Panginoon, kailangan kita. Tulong, ayuda, help. Sabi ni Job, hindi ako natatakot, patayin man ako ng Diyos, kung magalit siya. Basta, kakausapin ko siya. Alam mo kung gano'n ang attitude natin, tuwang-tuwa ang Panginoon sa atin. Ikaw, tatay, may kasalanan ng anak mo. Di ba normally, si anak magtatago. Pero kung ang anak mo, kahit na ipagtabuyan mo, lapit pa rin sa'yo. Punta pa rin sa'yo. Tulong pa rin sa'yo. Hingi pa rin ang protection mo, ng kalinga mo, pag-ibig mo. Darating din ang time, gagaan din ang kalooban mo. Kahit kagalit, hindi mo rin matiis. Ang Diyos Ama sa langit ay ganyan. Kaya si Job, sabi niya, hindi ako matatakot, patayin man ako ng Diyos. Ang mahalaga sa akin, kakausapin ko siya. Lalapit ako sa Kanya. Yan ho ang pangalawa. Kapag tayo'y dumaan sa kapighatian, may tapang na tayo na makipag-usap sa Diyos. Ang sabi, alam mo ba, na isang Diyos na tayo tumapang? Sabi ni Job, sabi niya sa Job chapter 3, pagkat ang iniiwasan ko, yung kinakatakutan ko, anong kinakatakutan niya? Kahirapan. Baka siya magutom. Wala siyang maisuot. Mayaman siya eh. Baka siya magkasakit. Ang sabi niya, kung ano yung kinakatakutan niya, yun ang nangyari sa kanya. Ang dumating sa buhay ko ay ayaw kong sapitin. Sabi niya sa Job chapter 3. Minsan nga yung kinakatakutan natin, yun ang nangyayari sa atin. Bakit? Upang ipaalala sa atin na ang buhay natin sa mundong ito ay pansamantala lang. Na dapat hindi tayo konektado sa mga bagay na nasa paligid. Na dapat mas mahal natin ang nagbigay kaysa sa kung anong mayroon tayo. Dapat ma-detach tayo. At masabi lang natin, O Diyos, Ikaw na lang ang lahat sa akin. Sound spiritual. Pero alam mo,
dapat talaga ganun tayo. Na baka tayo ay nakabase na lamang sa laman ng ating pera o ng laman ng bank account natin o sa laki ng ating bahay, sa ganda ng sasakyan, sa ganda ng ating pamilya, sa ating posisyon, impluwensya. Nakalimutan na natin ang Diyos na dapat sa Kanya tayo nakaangkla, sa Kanya tayo magtiwala. Tandaan natin, God wants to remind us that this world is just temporary place for us. Pansamantala lang. Huwag kang masyadong dikit sa mga bagay na pangmundo. Iiwanan natin yan. Unahin natin ang Diyos. Let us give God the glory sa ating mga bagay na pinagkakalob niya sa atin. Paggamit natin to sa Panginoon at gamitin naman natin ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Punta tayo sa pangatlo sa buhay ni Job. Ang resulta ng kapighatian kay Job. Ito ang pangatlo. Tindi nito. May malalim na relasyon sa Diyos ang naganap sa kanya at pagiging mapagpakumbaba. Basahin natin. Job 42, verse 5 to 6. Nakikilala kita sa balita lamang. Ngunit ngayon akin ang namamasdan. Kaya ako'y magsisisi ng buong taimtim at ang sarili ko'y aking itatakwil. Nakita niyo po? Sabi niya, naririnig lang kita nun. Nababasa lang kita. Ngunit ngayon, naranasan na kita, Panginoon. Nararamdaman ko na kung paano ka mag-ingat, magmahal sa akin. Kung paano mo ako'y tinuwid, sabi ni Job. Kaya ako'y magsisisi. Mapagpakumbaba si Job. Nagsisi siya at sabi niya, hindi ko na mahal ang aking sarili. Mas mahal ko po kayo. Aasa na lang po ako sa inyo, Panginoon. Tunay mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, kayo ang aking mga sanga. Ako ang puno. At hindi kayo mabubuhay nang hindi kayo nakadikit sa akin. Mga kapatid, dumikit tayo sa Diyos. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Kung mayroon kang kapighatian ngayon, na itanong mo na ba bakit? May sasabihin ako sa iyo. God allows us to suffer. Bakit? For us to seek salvation for our soul. Ulitin ko. Hinayaan ng Diyos na tayo magdusa. Dumanas ang kapighatian. Bakit? Upang hanapin natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Upang magpakumbaba tayo sa Diyos. Ang discouragement mo, ang disappointment mo, is God's appointment to you. Sa ngayon, nais ko sana, kapatid, nakita mo na may kapighatian sa gitna ng pandemya. Na ang tanging paraan sa buhay ni Job ay ang lalong lumapit sa Diyos. Sa oras na to, nais ko lumapit ka rin sa Diyos. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang iyong buhay. Ipagkatiwala mo sa Kanya. Tulad ni Job, hindi siya naging palalo. Hindi siya naging mayabang. Hindi niya ipinagmalaki na kaya niya. Lalo siyang lumapit sa Diyos na buhay na mapagkakatiwalaan na nagsabing, lumapit kayong lahat na nabibigatan sapagkat magaan ang aking pamatok. Tinatawag tayo ng Diyos. Lagi. Sa oras na ito, lumapit ka sa Kanya. Tumayo tayo. Ibuka mo ang iyong palad. Tutulungan kitang manalangin. Manalangin tayo. Katulad ni Job. Naranasan niya ang pagpapala ng Diyos. Nakabukan na ba ang iyong kamay? Humanda ka sa pagtanggap. Sumunod ka sa aking panalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkabila ng paghihirap sa panahon ng pandemya. Ang kalakasan mo ay nadarama ko. Sa kabila ng ganitong suliranin, alam ko na ikay nagbabantay. Kaya naman, Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay, ang aking kaligtasang pisikal. Ako at ang aking mga mahal sa buhay, ang aking pinagmumulan ng ikabubuhay. Hinihiling ko, dampian mo ng iyong mga kamay
ang aming mga buhay. Padala mo at ipasama sa amin sa tuwina ang mga anghel upang kami bantayan. Nawa ay walang dumating na mga kapahamakan sa amin. Nawa lukuban mo ng iyong malalabay na bagwis na nag-iingat sa amin ang aming mga tahanan. Salamat po, Ama, sa labis mong pag-iingat sa amin. Salamat. Kaya sa oras na ito, kapatid, kung kayo nanalangin nang may buong pagtitiwala sa Diyos, umasa ka, pagpapalain ng Diyos ang iyong buhay. Taas mo muli ang iyong kamay, ako'y mananalangin. Sa pangalan ni Jesus, sinihiling ko, durugin, sunugin, ang anumang bukol, anumang infection, anumang virus, bacteria na nasa iyong katawan. Sa pangalan ni Jesus, durugin, sirain, wasakin. Nun din, anuman ang nagpapabigat sa iyong kaisipan, sa iyong kalooban, sa pangalan ni Kristo Jesus, binihiling ko na ikibigyan ng kalayaan ng Panginoon, dalawin ang kanyang kapayapaan, at bigyan ka ng kasagutan at kapayapaan sa iyong buhay. Salamat po, Panginoon, dahil niyakap mo na ang anak mong ito na labis na nagtitiwala sa iyo at ipinagkakatiwala lamang ang buhay niya sa inyo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong labis na pagmamahal, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagpahalaga sa iyong mga anak. Sa inyo ang papuri, sa inyo ang parangal at ang pasasalamat. Amen, amen, at amen. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Diyos at patuloy kayo niyang gabayan at ingatan sa araw-araw ng iyong mga buhay. Salamat sa Panginoong Hesukristo. Amen.